Sa kabila ng mas tensyonadong sitwasyon sa People Power Monument sa EDSA, naging mapayapa ang mga kaganapan sa Liwasang Bonifacio kung saan nagtipon ang higit 300 individual na nananawagan ng katotohanan. Ayon sa Manila Police District, alas 12 pa lamang ng madaling araw ay nagsimula ng magdatingan ang mga kalahok, bagamat hindi agad natukoy kung anong grupo ang nasa likod ng pagtitipon. Makikita ang mga placard na may mga mensaheng "Huwag ipakulong ang nag-iimbestiga" at "Don't bend the law", habang sabay-sabay ding isinisigaw ang "We want the truth". Ang nais po namin ay hindi dapat balikuin ang batas ng Pilipinas. Sundin kung anong nararapat na batas. Kung ano man yung dapat ipatupad, yun ang nagagawa. Hindi dapat binibenta lo. Narito kami para bilang Pilipino, paglaban yung tama. Yun lang, paglaban yung tama, huwag baluktutin yung batas. Kasi silang nasa gobyerno mismo, sila yung nagbabaluktot. Narito kami bilang mga Pilipino, nakikipagkaisa kami para sa sambayan ng Pilipino. Ayun ang pinaglalaban namin. Maging makatarungan sana yung batas na yan. Pagsapit ng alas 10:30 ng umaga, unti-unti nang nag-alisan ng ilan sa mga kalahok. May mga nagpahayag na lilipat sila sa EDSA upang makaisa sa mas malaking pagtitipon doon, habang ang iba naman ay nanatili muna sa Maynila. Naging bantay sarado naman ng Menjola bilang pag-iingat sa posibleng paglapit ng mga ralista sa Malacanang Palace. Hindi nadaanan ng ilang kalsada papunta rito na naging dahilan naman ng pagsisikip ng ilang alternatibong ruta. Kabilang dito ang bahagi ng Casal Street, Legarda Street, Recto Avenue at Ayala Bridge. Makikita sa paligid ang patong-patong na barikada, barbed wires at mga container vans, sabang patuloy ang pagroronda ng mga pulis kabilang ang mga mula sa karatig probinsya. Gayunman, patuloy ang pagmomonitor sa galaw ng mga ralista upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan sa kabuuan ng lungsod. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.